Magandang araw, mga mag-aaral at mga manunood. Sa ating pagpapatuloy ng paglalakbay sa nobelang El Filibusterismo na isinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal, ating tutuklasin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng akdang ito, ang mga tauhan. Sino nga ba ang mga taong bumubuo sa kwento? Ano ang kanilang papel sa lipunan? At higit sa lahat, paano nila ipinapakita ang katotohanan ng buhay noong panahon ng kolonyalismo? Sa araling ito, hindi lamang natin kikilalanin ang mga tauhan tulad ni Simon, Basilio, Isagani at Cabezang Tales, kundi ating uunawain ang kanilang mga layunin, paninindigan at mga simbolismong kinakatawan nila sa ating kasaysayan. Ang bawat tauhan sa nobelang ito ay hindi lamang katang-isip. Sila ay sumasalamin sa tunay na kalagayan ng lipunang Pilipino noon. Sa pamamagitan nila, mas mauunawaan natin ang mga suliranin, pakikibaka at pag-asa ng ating bayan. Kaya samahan ninyo ako sa isang makabuluhang pag-aaral, kung saan ang bawat tauhan ay may kwento at bawat kwento ay may aral na maaari nating dalhin sa ating buhay. Handa na ba kayo? Tara na't kilalanin ang mga tauhan ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Simon Crisostomo Ibarra, katangian, matalino, mapaghiganti, misteryoso, mayaman, mag-aalahas. Simbolismo, revolusyon, galit sa kolonyal na sistema. Larawan, lalaking may mahabang buhok balbas, nakaitim o elegante, may dalang alahas o lampara. Sa nobelang El Filibusterismo ni Jose Rizal, isa sa pinakamahalagang tauhan ay si Simon, isang misteryosong mag-aalahas na tila may lihim na layunin. Ngunit sino nga ba talaga si Simon? Si Simon ay walang iba kundi ang dating si Crisostomo Ibarra, ang binatang puno ng pag-asa sa Noli Me Tangere. Ngunit sa kanyang pagbabalik, mapapansin natin ang malaking pagbabago. Mula sa pagiging idealista, siya ay naging mapaghiganti at puno ng galit. Bakit siya nagbago? Dahil sa mga karanasang puno ng pang-aapi, kawalan ng hustisya at pagkawasak ng kanyang mga pangarap. Ang dating naniniwala sa mapayapang pagbabago ay tuluyang nawalan ng tiwala sa sistema. Ngayon, bilang si Simon, ginagamit niya ang kanyang kayamanan at talino hindi para tumulong, kundi upang pasiklabin ang isang revolusyon. Ano ang ipinapakita ng kanyang katangian? Ang kanyang pagiging matalino ay hindi na nakatuon sa kabutihan, kundi sa pagpaplano ng paghihiganti. Ang kanyang misteryosong pagkatao ay sumasalamin sa isang taong may tinatagong sakit at layunin. At ang kanyang kayamanan, ito ang kanyang sandata upang manipulahin ang mga nasa kapangyarihan. Ano naman ang simbolismo ni Simon? Siya ay sumisimbolo sa nag-aalab na damdamin ng mga Pilipinong inaapi. Ang kanyang galit ay hindi lamang personal. Ito ay galit ng isang bayan na matagal nang sinikil. Tama ba ang kanyang piniling landas? Sa kagustuhan niyang makamit ang pagbabago, pinili ni Simon ang marahas na paraan. Ipinapakita nito na kapag ang galit ang nangibabaw, maaaring maligaw ang layunin, kahit na nagsimula ito sa mabuting layunin. Ano ang aral na makukuha natin? Ang kwento ni Simon ay paalala na ang pagbabago ay hindi lamang nakasalalay sa lakas o galit, kundi sa tamang paraan at malinaw na layunin. Basilio, katangian, masipag, matalino, mapagtiis, estudyante ng medisina. Simbolismo, kabataang may pangarap at pag-asa. Larawan, binatang simple, naka-uniform o may aklat. Sa nobelang El Filibusterismo, makikilala natin si Basilio, isang kabataang hindi basta sumusuko sa hamon ng buhay. Si Basilio ay isang estudyante ng medisina, matalino, masipag, at higit sa lahat, mapagtiis. Ngunit ang kanyang tagumpay ay hindi basta nakuha. Siya ay dumaan sa matinding hirap, mula sa pagiging ulila hanggang sa pakikipagsapalaran upang mabuhay at makapag-aral. Ano ang simbolismo ni Basilio? Siya ay sumisimbolo sa kabataang Pilipino na may pangarap at pag-asa para sa kinabukasan. Hindi tulad ni Simon na piniling gumamit ng dahas, si Basilio ay naniniwala na ang edukasyon ang susi sa tunay na pagbabago. Ipinapakita niya na may ibang paraan upang lumaban, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng karunungan at pagtitiyaga. Ano naman ang ipinapakita ng kanyang larawan? Kung ating ilalarawan si Basilio,
makikita natin ang isang simpleng binata. Walang karangyaan sa pananamit, ngunit may dalang aklat o gamit pang eskwela. Ang larawang ito ay hindi lamang pisikal na anyo. Ito ay sumisimbolo sa kanyang determinasyon na makapag-aral at makaahon sa buhay. Ang kanyang pagiging simple ay paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kaalaman at pangarap. Kapitan Tiago, katangian, mayaman, mahina ang loob, sunod-sunuran, madaling maimpluwensyahan. Simbolismo, Pilipinong nawawalan ng paninindigan dahil sa kolonyal na sistema. Larawan, matandang mestizo o ilustrado, maayos ang bihis, mukhang mahina o may sakit. Si Kapitan Tiago, isang taong mayaman, kilala sa lipunan, ngunit sa kabila nito ay may kahinaan sa kanyang pagkatao. Si Kapitan Tiago ay dating iginagalang at may mataas na katayuan sa lipunan. Ngunit sa paglipas ng panahon, makikita natin ang kanyang pagiging mahina ang loob at madaling maimpluwensyahan, lalo na ng mga prele at makapangyarihan. Ano ang ipinapakita ng kanyang katangian? Bagamat siya ay mayaman, kulang siya sa paninindigan. Madalas niyang piliin ang sumunod kaysa tumindig para sa tama. Dahil dito, unti-unti siyang nawala ng kontrol sa kanyang buhay hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. Ano ang simbolismo ni Kapitan Tiago? Siya ay sumisimbolo sa mga Pilipinong nawalan ng sariling boses at paninindigan dahil sa takot at impluwensya ng mga makapangyarihan. Ipinapakita niya kung paano maaaring mawala ang dignidad ng isang tao kapag palaging sumusunod na lamang sa iba. Ano ang ipinapakita ng kanyang larawan? Kung ating ilalarawan si Kapitan Tiago, makikita natin ang isang lalaking maayos, ang pananamit, isang tanda ng kanyang kayamanan at estado sa buhay. Ngunit sa kanyang mukha, makikita ang kahinaan, pagod, at unti-unting pagkasira ng kanyang sarili. Sa El Filibusterismo, siya ay naging lulong sa bisyo, tulad ng opyo. Isang malinaw na simbolo ng pagtakas sa realidad at sakit na kanyang dinadala. Isagani, katangian, makabayan, idealistic, matalino, makata, emosyonal, may paninindigan. Simbolismo, kabataang Pilipinong may prinsipyo at malasakit sa bayan. Larawan, binatang maayos manamit, may hawak na papel o aklat, tila nagpapahayag o nagsasalita. Sa nobelang El Filibusterismo, isa sa mga pinakatumatak na tauhan ay si Isagani, isang kabataang hindi lamang matalino, kundi may puso para sa bayan. Si Isagani ay isang makata at estudyante na kilala sa kanyang malalim na paninindigan at pagmamahal sa sariling wika at edukasyon. Siya ang boses ng kabataan na handang magsalita at ipaglaban ang tama. Ano ang ipinapakita ng kanyang katangian? Ang kanyang pagiging makabayan ay makikita sa kanyang tapang na ipahayag ang kanyang saloobin, kahit pa ito ay laban sa makapangyarihan. Siya ay idealistic, naniniwala na maaaring magbago ang lipunan sa pamamagitan ng tama at makatarungang paraan. Ngunit bilang tao, siya rin ay emosyonal, lalo na pagdating sa pag-ibig at sa kanyang mga paniniwala. Ano ang simbolismo ni Isagani? Siya ay sumisimbolo sa kabataang may prinsipyo at malasakit sa bayan, mga kabataang hindi natatakot magsalita at kumilos para sa ikabubuti ng nakararami. Ngunit ipinapakita rin niya na ang idealismo, kapag hindi sinamahan ng masusing pag-unawa sa realidad, ay maaaring maging kahinaan. Ano ang ipinapakita ng kanyang larawan? Kung ating ilalarawan si Isagani, makikita natin ang isang binatang maayos ang pananamit, may tindig ng kumpiyansa at dignidad. Maaaring may hawak siyang papel o aklat, sumisimbolo sa kanyang pagiging edukado at makata. Ang kanyang anyo ay tila handang magsalita, isang larawan ng kabataang may boses at paninindigan. Kabisang Tales, katangian, masipag, mapagmahal na ama, matiisin, ngunit nagiging marahas dahil sa pang-aapi. Simbolismo, mamamayang inaapi na napipilitang lumaban. Larawan, magsasaka, simple ang pananamit, may hawak na bolo, seryoso o galit ang ekspresyon. Sa nobelang El Filibusterismo, makikilala natin si Kabisang Tales, isang simpleng magsasaka na ang tanging hangarin ay mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya. Siya ay masipag at matiisin. Pinaghirapan niyang bungkalin ang lupa
upang ito'y maging produktibo. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, siya ay inaagawan ng lupa at inaapi ng mga makapangyarihan. Ano ang ipinapakita ng kanyang katangian? Ipinapakita ni Cabezang Tales ang pagiging isang mabuting ama. Handa siyang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Ngunit habang tumatagal ang pang-aapi, unti-unti siyang nagbabago. Mula sa pagiging mapayapa, siya ay naging mapusok at marahas. Bakit siya nagbago? Dahil sa kawalan ng hustisya. Nang ang kanyang mga karapatan ay ipinagkait at ang kanyang pamilya ay nagdusa, napilitan siyang lumaban. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Ano ang simbolismo ni Cabezang Tales? Siya ay sumisimbolo sa mga Pilipinong inaapi ng sistema, mga taong tahimik na nagtitiis, ngunit kapag sumobra na ang pang-aabuso, ay napipilitang lumaban. Ipinapakita niya na ang isang mabuting tao ay maaaring magbago kapag siya ay itinulak ng matinding sitwasyon. Ano ang ipinapakita ng kanyang larawan? Kung ating ilalarawan si Cabezang Tales, makikita natin ang isang magsasaka, simple ang pananamit, bakas ang hirap sa kanyang mukha. Maaaring may hawak siyang bolo, hindi lamang bilang kasangkapan sa bukid, kundi bilang simbolo ng kanyang paglaban. Juliana, katangian, mapagmahal, mahinhin, matiisin, handang magsakripisyo. Simbolismo, kababaihang inaapi at biktima ng lipunan. Larawan, dalagang probinsyana, simple ang pananamit, malungkot o nag-iisip ang ekspresyon. Sa nobelang El Filibusterismo, makikilala natin si Juli, isang dalagang may pusong puno ng pagmamahal at sakripisyo. Si Juli ay isang anak at kasintahan na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya, lalo na para kay Cabezang Tales. Sa kabila ng kahirapan, pinili niyang magtiis at magsakripisyo upang makatulong. Ano ang ipinapakita ng kanyang katangian? Ang kanyang kabutihan at pagiging mapagmahal ay makikita sa kanyang mga desisyon. Kahit ito'y nangangahulugan ng pagtalikod sa sariling kagustuhan. Siya ay mahinhin at tahimik, ngunit matatag sa loob. Ngunit ano ang kanyang sinapit? Sa kabila ng kanyang kabutihan, siya ay naging biktima ng mapang-abusong sistema. Sa takot, panggigipit at kawalan ng kalayaan, napilitan siyang harapin ng isang trahedya na hindi niya dapat naranasan. Ano ang simbolismo ni Juli? Siya ay sumisimbolo sa mga kababaihang inaapi at walang laban sa kapangyarihan, mga babaeng tahimik na nagtitiis ngunit nasasaktan. Ipinapakita niya na sa isang lipunang hindi batas, kahit ang pinakamabuti at pinakawalang sala ay maaaring magdusa. Ano ang ipinapakita ng kanyang larawan? Kung ating ilalarawan si Juli, makikita natin ang isang simpleng dalagang probinsyana. Mahinhin ang kilos, may lungkot sa mga mata. Ang kanyang anyo ay larawan ng kadalisayan, ngunit nababalot ng dalamhati. Kapitan General, katangian, makapangyarihan, mapagpasya ngunit madaling maimpluwensyahan, politikal ang galaw. Simbolismo, pinuno ng pamahalaang kolonyal na kontrolado ng ibang puwersa. Larawan, isang mataas na opisyal, nakauniporme militar, may awtoridad sa tindig, napapalibutan ng mga tagapayo. Sa nobelang El Filibusterismo, makikilala natin ang Kapitan General, ang pinakamataas na kinatawan ng kapangyarihan ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Sa unang tingin, siya ay tila isang makapangyarihang pinuno, isang taong may kakayahang magpasya para sa buong bayan. Ngunit habang lumalalim ang kwento, makikita natin na ang kanyang kapangyarihan ay hindi ganap. Ano ang ipinapakita ng kanyang katangian? Bagamat siya ang pinuno, siya ay madaling maimpluwensyahan ng mga prayle at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa halip na pairalin ang sariling paninindigan, madalas niyang sundin ang kagustuhan ng iba, lalo na ng mga makapangyarihan sa simbahan. Ano ang simbolismo ng Kapitan General? Siya ay sumisimbolo sa isang pamahalaang tila makapangyarihan, ngunit sa katotohanan ay kontrolado ng ibang puwersa. Ipinapakita nito na kahit ang nasa mataas na posisyon ay maaaring mawalan ng tunay na kapangyarihan kung wala siyang matibay na paninindigan. Mataas na kawani, katangian, makatao, makatarungan, may malasakit sa mga Pilipino, may sariling paninindigan. Simbolismo, mabuting pinuno sa loob ng bulok na sistema. Larawan, opisyal na maayos ang bihis,
Kalmado ang mukha, may dignidad at tila nakikinig sa mga tao. Sa nobelang El Filibusterismo, makikilala rin natin ang isang tauhan na kakaiba sa karamihan, ang mataas na kawani. Sa gitna ng isang pamahalaang puno ng pang-aabuso at pansariling interes, siya ay namumukod-tangi bilang isang taong may malasakit at tunay na hangaring tumulong. Ano ang ipinapakita ng kanyang katangian? Ang mataas na kawani ay makatarungan at may paninindigan. Hindi siya basta-basta naaapektuhan ng impluensya ng iba. Sa halip, pinipili niyang gawin ang tama. Kahit pa nangangahulugan ito ng pagkontra sa sistema, ano ang simbolismo niya? Siya ay sumisimbolo sa pag-asa sa loob ng sistema, na kahit sa gitna ng katiwalian, may mga taong nananatiling tapat at makatarungan. Ipinapakita niya na hindi lahat ng nasa kapangyarihan ay masama. May ilan pa ring handang ipaglaban ang tama. Ano ang ipinapakita ng kanyang larawan? Kung ating ilalarawan ang mataas na kawani, makikita natin ang isang opisyal na maayos ang pananamit, kalmado ang kilos, at may dignidad sa kanyang tindig. Hindi siya mapangmataas, bagkus, tila handang makinig sa hinaing ng iba. Ano ang aral na makukuha natin? Ang kwento ng mataas na kawani ay paalala na ang tunay na lider ay hindi lamang makapangyarihan, kundi may pusong handang umunawa at tumulong. Don Timoteo Pelaez. Katangian. Matalino, mapaghiganti, misteryoso, mayaman, isang kilalang mag-aalahas, maingat sa kilos ngunit may tagong galit at ambisyon. Simbolismo, revolusyon at nag-aalab na galit sa kolonyal na sistema. Sumasagisag sa mga taong yumayaman, ngunit may itinatagong pagtutol o lihim na pagnanasa sa pagbabago. Larawan, isang lalaking may mahaba o gusot na buhok at balbas, nakasuot ng itim o mamahaling kasuotan, elegante ngunit may mabigat na presensya, at maaaring may dalang alahas, lampara o simbolo ng yaman at lihim na kapangyarihan. Si Don Timoteo Pelaez ay isang mayamang mangangalakal, mag-aalahas. Sa El Filibusterismo, nakilala sa pagiging mapagsamantala at sunod sa kapangyarihan. Sa kwento, siya ay isang social climber. Ibig sabihin, ginagawa niya ang lahat para tumaas ang kanyang estado sa lipunan, kahit kapalit nito ay prinsipyo o dignidad. Dahil sa kanyang yaman, nagagamit niya ito para makipag-ugnayan sa mga makapangyarihan at makakuha ng pabor. Sa halip na sumimbolo ng revolusyon, siya ay mas sumasagisag sa mga elitista noong panahon ng kolonyalismo na nakikinabang sa sistema at kadalasan ay nakikisabay sa kung sino ang nasa kapangyarihan. Ipinapakita niya ang ugaling mapagpanggap sa mataas na lipunan, handang makipagkompromiso para sa pera at impluensya. Bahagi ng sistemang kolonyal na may hindi pantay na lipunan. Sa nobela, makikita siya sa paghahanda ng marangyang kasal ng kanyang anak na si Juanito Pelaez, kung saan mas mahalaga sa kanya ang prestihiyo at hitsura kaysa sa tunay na kahulugan ng okasyon. Sa kabuuan, siya ay paalala na hindi lahat ng mayaman ay makabayan. May ilan na mas inuuna ang kapakinabangan kaysa prinsipyo. Tataselo, tandang selo. Katangian. Matanda, tahimik, matiisin, nagdurusa, walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Simbolismo. Kawalan ng hustisya at paghihirap ng mahihirap sa lipunan. Larawan. Matandang payat, gusot ang damit, nakayuko, may lungkot sa mukha. Sa nobelang El Filibusterismo, isa sa mga pinakamasakit na karakter ay si Tataselo. Isang matandang ama na unti-unting nawalan ng lahat. Siya ay tahimik at mapagtiis. Hindi siya palaban, hindi siya makapangyarihan. Isa lamang siyang simpleng tao na nais mamuhay ng payapa. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, siya ay biktima ng matinding pang-aapi. Ano ang ipinapakita ng kanyang katangian? Ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi bunga ng matinding pagdurusa. Siya ay isang taong napagod na sa laban ng buhay at wala ng lakas upang ipaglaban ang kanyang sarili. Ano ang simbolismo ni Tataselo? Siya ay sumisimbolo sa mga mahihirap na walang boses sa lipunan, mga taong inaapi, ngunit walang kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Ipinapakita niya ang realidad na kapag ang sistema ay hindi patas, ang mahihina ang unang naaagrabyado. Juanito Pelaez, katangian, mayaman, palabiro, tamad sa pag-aaral, mapapel, mahilig magpasikat at oportunista.
Marunong makisama sa mga makapangyarihan, ngunit walang tunay na prinsipyo. Simbolismo. Sumasagisag sa mga kolonyal na Pilipino na paasa at walang malasakit sa tunay na pagbabago. Mga taong mas inuuna ang sarili, katayuan sa lipunan, at aliw kaysa sa responsibilidad at edukasyon. Larawan. Isang lalaking elegante ang kasuotan, makinis at laging maayos ang itsura. May kumpiyansa sa sarili, madalas nakangiti o mapanlibak, at laging kasama sa mga sosyal na pagtitipon kaysa sa pag-aaral. Si Juanito Pelaez ay anak ni Don Timoteo Pelaez at isa sa mga tauhang nagpapakita ng kabataan na pinalaki sa layaw at impluwensya ng mayayaman. Siya ay hindi seryoso sa pag-aaral at mas inuuna ang kasiyahan, pakikisama at pagpapasikat sa lipunan. Sa nobela, siya ay ini-arrange na ipakasal kay Paulita Gomez, hindi dahil sa tunay na pagmamahal, kundi dahil sa interes ng pamilya at social status. Ipinapakita nito kung paano ang mga relasyon noon ay madalas nakabatay sa yaman at kapangyarihan, hindi sa damdamin. Sa kabuuan, si Juanito ay sumisimbolo sa kabataang walang direksyon, impluwensya ng kolonyal na elitismo, kawalan ng tunay na pagpapahalaga sa edukasyon at pagbabago. Siya ay paalala na ang yaman at kagandahan ng panlabas ay walang saysay kung walang malasakit at pananagutan sa lipunan. Paulita Gomez, katangian. Maganda, sosyal, maarte, mapili, at sensitibo sa opinyon ng lipunan. May damdamin ngunit madalas nangingibabaw ang impluwensya ng pamilya at lipunan sa kanyang desisyon. Simbolismo. Sumasagisag sa kabataang babae noong panahon ng kolonyalismo na limitado ang kalayaan sa pagpili ng sariling kapalaran, lalo na sa usaping pag-ibig at kasal. Larawan. Isang dalagang mestiza ang hitsura, laging elegante ang kasuotan, maayos ang pagkakaayos ng buhok, at may anyong kagalang-galang at mataas ang estado sa lipunan. Si Paulita Gomez ay isa sa mga babaeng tauhan sa El Filibusterismo na mahalaga sa usaping pag-ibig at impluwensya ng lipunan. Siya ay pinag-aagawan ni na Isagani at Juanito Pelaez, ngunit sa huli ay pinili niya si Juanito. Ang kanyang desisyon ay hindi lamang nakabatay sa damdamin, kundi pati na rin sa impluwensya ng kanyang pamilya at sa kagustuhan ng lipunang mataas ang tingin sa yaman at estado. Ipinapakita nito kung paano ang mga kababaihan noon ay kadalasang walang ganap na kalayaan sa pagpili ng kanilang kapalaran. Sa kabuuan, si Paulita ay sumisimbolo sa limitadong kalayaan ng kababaihan, impluwensya ng sosyal na antas sa pag-ibig, pagpili na nakabatay sa seguridad at status kaysa tunay na damdamin. Siya ay paalala na sa ilalim ng kolonyal na lipunan, maging ang pag-ibig ay nakokontrol ng kapangyarihan at inaasahan ng iba. Doña Victorina. Katangian. Mapagpanggap, social climber, mapagmataas, mapanghusga, at desperadong magmukhang Espanyola. Mahilig mangialam sa buhay ng iba, at sobrang nagpapahalaga sa itsura at estado sa lipunan. Simbolismo. Sumasagisag sa kolonyal na mentalidad ng ilang Pilipino na gustong tularan ang mga Espanyol at itakwil ang sariling kultura. Ipinapakita rin niya ang kawalan ng tunay na pagkakakilanlan dahil sa labis na paghanga sa kolonyal na uri. Larawan. Isang babaeng nakasuot ng labis na ayos at makalumang European fashion, makapalang kolorete sa mukha, at pilit na inaangkin ang hitsurang Espanyola kahit halatang Pilipina. Si Doña Victorina ay isa sa mga tauhang satirikal sa El Filibusterismo. Siya ay Pilipina ngunit labis na hinahangad na magmukhang at magpanggap na Espanyola. Dahil dito, tinatanggihan niya ang kanyang sariling lahi at kultura. Sa nobela, madalas siyang ipinapakita bilang mapagmataas at mapanghusga sa kapwa Pilipino, kahit siya mismo ay kabilang sa kanila. Ang kanyang asawa na si Don Tiburcio ay isa ring pilit na nagpapanggap na doktor, kaya't pareho silang simbolo ng pagpapanggap at mababaw na pagpapahalaga sa lipunan. Sa kabuuan, si Doña Victorina ay sumisimbolo sa kolonyal na pag-iisip o colonial mentality, kawalan ng pagmamahal sa sariling identidad, labis na pagpapahalaga sa panlabas na anyo at status. Siya ay paalala na ang paglimot sa sariling pinagmulan ay hindi nagdudulot ng tunay na karangalan, kundi pagkakahiwalay sa sariling pagkatao. Don Tiburcio. Katangian. Mahina ang loob, duwag, mapanlinlang sa pagpapanggap, sunod-sunuran sa asawa, at walang tunay na propesyon o kakayahan sa medisina kahit nagpapanggap na doktor. Simbolismo. Sumasagisag sa mga taong nagpapanggap ng katayuan o karunungan na wala naman talaga sila, at sa impluwensya ng kolonyal na sistema
na nagpapayabong ng pandaraya at pagpapanggap. Larawan, isang lalaking payat, mukhang nerbiyoso, may simpleng kasuotan na medyo luma, may takot na ekspresyon, at tila laging nag-aalangan sa bawat kilos. Madalas ding makikitang nasa anino o likuran ng kanyang asawa. Si Don Tiburcio ay asawa ni Doña Victorina sa El Filibustrismo. Isa siya sa mga tauhang nagpapakita ng kahinaan, ng pagkatao at kawalan ng paninindigan. Siya ay nagpapanggap bilang isang doktor kahit wala siyang tunay na kaalaman sa medisina dahil sa kanyang takot at pagiging sunod-sunuran sa kanyang asawa. Madalas siyang napipilitang gawin ang mga bagay na labag sa kanyang kagustuhan. Ipinapakita nito ang kanyang kawalan ng kontrol sa sariling buhay. Sa kabuuan, siya ay sumisimbolo sa pagpapanggap ng kaalaman at propesyon, kahinaan ng loob at kawalan ng paninindigan, impluwensya ng mapangdumi ng relasyon. Si Don Tiburcio ay paalala na ang pagpapanggap ay hindi nagdudulot ng respeto, kundi naglalantad lamang ng kawalan ng tunay na pagkatao. Ben Zaib, katangian, mapagpanggap na mamamahayag, palabida, mahilig magpalabis ng kwento, sunod sa may kapangyarihan, at walang tunay na paninindigan sa katotohanan. Simbolismo, sumasagisag sa korupsyon sa pamamahayag at maling pagbabalita, kung saan ang balita ay binabago ayon sa interes ng makapangyarihan kaysa sa katotohanan. Larawan, isang lalaking maayos ang pananamit, laging may hawak na papel o pluma, mukhang propesyonal sa panlabas, ngunit may mapanlinlang at mapanuring tingin, tila laging naghahanap ng sensasyon sa bawat pangyayari. Si Ben Zaib ay isang mamamahayag sa El Filibusterismo na kilala sa kanyang pagiging mapagpalabis at hindi tapat sa paglalahad ng katotohanan. Sa halip na magsulat ng objetibong balita, madalas niyang binabago o dinadagdagan ng detalye upang maging mas dramatiko at kapakipakinabang sa mga nasa kapangyarihan. Ipinapakita niya kung paano ang media noong panahon ng kolonyalismo ay maaaring magamit bilang kasangkapan ng pamahalaan upang kontrolin ang opinyon ng tao. Mas inuuna niya ang kasikatan at impluwensya kaysa sa katotohanan. Sa kabuuan, si Ben Zaib ay sumisimbolo sa maling pamamahayag o fake news sa konteksto ng lipunan, kawalan ng integridad sa media, pagsunod sa kapangyarihan kaysa katotohanan. Siya ay paalala na ang tunay na mamamahayag ay dapat tapat sa katotohanan, hindi sa interes ng makapangyarihan. Pekson, katangian, mapanguyam, palabiro, kritikal, at matalas mag-isip. Madalas gumagamit ng biro at panunuya upang ipahayag ang kanyang saloobin. Simbolismo, sumasagisag sa kabataang Pilipino na kritikal sa sistema ngunit kulang sa seryosong pagkilos. Ginagawang biro ang mahahalagang usapin sa halip na direktang harapin ang problema. Larawan, isang kabataang estudyante na may kumpiyansa sa sarili, nakangiti o tumatawa, tila laging may baong biro o komento, at karaniwang kasama sa grupo ng mga mag-aaral. Si Pekson ay isa sa mga estudyante sa El Filibusterismo na kilala sa kanyang pagiging mapagbiro at mapanukso. Sa kabila ng kanyang katalinuhan, madalas niyang gawing katatawanan ang mga seryosong usapin tulad ng mga problema sa edukasyon at lipunan. Sa mga talakayan ng mga mag-aaral, siya ang nagbibigay ng mga komentong may halong katotohanan at panunuya. Ipinapakita nito na bagamat may kakayahan siyang makita ang mali sa sistema, hindi niya ito seryosong tinutugunan. Sa kabuuan, si Pekson ay sumisimbolo sa kabataang mapanuri, ngunit hindi aktibo sa pagbabago, paggamit ng katatawanan bilang takas sa seryosong problema, kakulangan ng konkretong aksyon sa kabila ng kaalaman. Siya ay paalala na ang kaalaman at kritisismo ay mas magiging makabuluhan kung sasamahan ng tamang pagkilos. Sandoval, katangian, matalino, makabayan, kahit banyaga, idealista, palabiro, ngunit may lalim, at handang ipagtanggol ang kanyang paniniwala. Simbolismo, sumasagisag sa mga dayuhan na may malasakit sa Pilipinas, mga taong kahit hindi Pilipino ay nauunawaan ang kalagayan ng bansa at sumusuporta sa makatarungang layunin. Larawan, isang kabataang lalaki na maayos ang bihis, mukhang edukado, may kumpiyansa sa sarili, at madalas kasama sa talakayan ng mga estudyante, handang magsalita at magpahayag ng saloobin. Si Sandoval ay isang estudyanteng Kastila sa El Filibusterismo na kabilang sa grupo ni Naisagani. Kahit siya ay banyaga, ipinapakita niya ang suporta sa adhikain ng mga Pilipinong mag-aaral, lalo na sa pagtataguyod ng Akademya ng Wikang Kastila.
Ipinapakita ng kanyang karakter na hindi lahat ng Kastila ay mapang-api. May ilan ding nakauunawa at sumusuporta sa katarungan. Madalas siyang magsalita ng may kumpiyansa at minsan ay may halong biro, ngunit ang kanyang mga pahayag ay may lalim at layunin. Sa kabuuan, si Sandoval ay sumisimbolo sa pagkakaroon ng malasakit ng mga dayuhan sa Pilipinas, pagkakaisa lampas sa lahi o pinagmulan, pagtatanggol sa makatarungang adhikain. Siya ay paalala na ang tunay na pagkakampi ay hindi nasusukat sa lahi kundi sa paninindigan sa tama. Makaraig, katangian, mayaman, matalino, leader, responsable, at may kakayahang makipag-ugnayan sa mga makapangyarihan. Praktikal at may impluensya sa kapwa estudyante. Simbolismo. Sumasagisag sa kabataang may pribilehiyo na may kakayahang manguna sa pagbabago, ngunit minsan ay nagiging maingat o kompromisado dahil sa kanilang katayuan sa lipunan. Larawan. Isang kabataang lalaki na elegante ang pananamit, maayos ang tindig, may kumpiyansa sa sarili, at madalas nasa gitna ng talakayan bilang leader ng grupo. Si Makaraig ay isa sa mga leader ng mga mag-aaral sa El Filibusterismo. Siya ang isa sa nangunguna sa panukalang pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila, isang adhikain na layong mapabuti ang edukasyon ng mga Pilipino. Bilang isang mayamang estudyante, mayroon siyang koneksyon sa mga opisyal ng pamahalaan, kaya't siya ang madalas na inaasahang makipag-ayos at humingi ng suporta para sa kanilang layunin. Gayunpaman, ipinapakita rin na ang kanyang katayuan sa lipunan ay nagiging dahilan kung bakit minsan ay nagiging maingat siya sa kanyang mga hakbang. Sa kabuuan, si Makaraig ay sumisimbolo sa kabataang may kakayahang mamuno, impluensya ng yaman at koneksyon sa lipunan, balanse sa pagitan ng adhikain at realidad. Siya ay paalala na ang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa talino, kundi pati sa tapang na panindigan ang tama. Placido Penitente. Katangian. Matalino, ngunit nawawala ng gana sa pag-aaral, tahimik, seryoso, may hinanakit sa sistema ng edukasyon, at madaling mapuno kapag inaapi. Simbolismo. Sumasagisag sa mga estudyanteng nawawalan ng pag-asa dahil sa bulok na sistema ng edukasyon. Mga kabataang may potensyal, ngunit napipigilan ng maling pamamalakad at pang-aapi. Larawan. Isang kabataang lalaki na simple ang kasuotan, mukhang pagod o problemado, madalas nakayuko o tahimik, at may seryosong ekspresyon na nagpapakita ng bigat ng kanyang pinagdaraanan. Si Placido Penitente ay isang estudyante sa El Filibusterismo na kumakatawan sa kabataang nawawalan ng gana sa pag-aaral dahil sa hindi makatarungang sistema. Sa halip na mahikayat na matuto, siya ay lalo pang napipikon at nadidismaya sa paraan ng pagtuturo at pagtrato sa mga mag-aaral. Sa nobela, ipinakita kung paano siya napuno ng galit matapos ang sunod-sunod na karanasan ng pang-aapi at kawalan ng hustisya sa paaralan. Dahil dito, muntik na siyang gumawa ng marahas na hakbang. Patunay kung paano ang isang mabuting estudyante ay maaaring masira ng maling sistema. Sa kabuuan, si Placido ay sumisimbolo sa pagkasira ng motibasyon ng kabataan, epekto ng hindi makatarungang edukasyon, panganib ng kinikimkim na galit. Siya ay paalala na ang edukasyon ay dapat nagbibigay inspirasyon, hindi sumisira sa pag-asa ng mga mag-aaral. Tadeo, katangian. Tamad, irresponsable, pala-absent, walang interes sa pag-aaral, at kontento sa pag-iwas sa gawain kaysa sa pagkatuto. Simbolismo. Sumasagisag sa mga estudyanteng walang pagpapahalaga sa edukasyon, mga kabataang sinasayang ang pagkakataon na matuto at umunlad. Larawan. Isang kabataang lalaki na mukhang laging inaantok o walang gana, simple ang kasuotan at tila mas interesado sa pahinga o aliw kaysa sa pag-aaral. Si Tadeo ay isang estudyante sa El Filibusterismo na kilala sa pagiging tamad at pala-absent. Sa halip na magreklamo sa sistema o magsikap na matuto, mas pinipili niyang umiwas sa klase at gawain. Isa sa mga kilalang ipinapakita sa kanyang karakter ay ang kabaligtaran ng ibang estudyanteng lumalaban para sa edukasyon. Habang ang iba ay nagsisikap na baguhin ang sistema, si Tadeo ay kontento na sa katamaran at kawalan ng pakialam. Sa kabuuan, si Tadeo ay sumisimbolo sa kabataang walang disiplina sa pag-aaral, pag-aaksaya ng oportunidad, kawalan ng malasakit sa sariling kinabukasan. Siya ay paalala na ang tagumpay ay hindi makakamit kung walang sipag, tiyaga at pagpapahalaga sa edukasyon. Padre Salvi, katangian. Makasarili, mapanlinlang, mahilig magmanipula,
Relihiyoso sa panlabas ngunit may itinatagong mali siya at mapaghiganti. Tahimik ngunit may mabigat na impluensya. Simbolismo. Sumasagisag sa tiwaling kapangyarihan ng simbahan noong kolonyal na panahon. Mga prailing ginagamit ang relihiyon para sa personal na interes at kontrol sa tao. Larawan. Isang payat na pari na laging nakasuot ng itim na sutana. Mukhang maamong mukha ngunit may nakatagong malamig at mapanuring tingin. Madalas tahimik ngunit nakababantay sa paligid. Si Padre Salvi ay isa sa mga prayle sa El Filibusterismo na may malaking impluensya sa lipunan. Sa panlabas, siya ay mukhang banal at mahinahon, ngunit sa likod nito ay may taglay siyang pagiging mapaghiganti at mapanupil. Isa siya sa mga sumisimbolo ng kapangyarihan ng simbahan na hindi lamang nakatuon sa relihiyon kundi pati sa politika at kontrol sa mga tao. Ipinapakita rin sa kanyang karakter ang mga maling paggamit ng awtoridad sa ilalim ng pagkukunwaring kabanalan. Sa kabuuan, si Padre Salvi ay sumisimbolo sa tiwaling lider ng simbahan, pagkukunwaring kabanalan, paggamit ng relihiyon sa pansariling interes. Siya ay paalala na ang tunay na pagiging relihiyoso ay nakikita sa gawa, hindi sa anyo o panlabas na imahe. Padre Camorra. Katangian. Mapang-abuso, mahalay, bastos, makasarili, at ginagamit ang kapangyarihan para sa pansariling pagnanasa. Walang respeto sa kababaihan at madalas padalos-dalos. Simbolismo. Sumasagisag sa bulok at imoral na kapangyarihan ng ilang prayle noong kolonyal na panahon. Mga lider na ginagamit ang relihiyon bilang takip sa kanilang masasamang gawain. Larawan. Isang pari na may matipunong pangangatawan, madalas mayabang ang tindig, nakasuot ng sutana ngunit may magaspang na kilos at mapanuring tingin, tila dominante at mapangangkin. Si Padre Camorra ay isa sa mga prayle sa El Filibusterismo na kilala sa kanyang masamang ugali at pang-aabuso. Hindi tulad ng ibang pari na nagpapanggap na banal, si Padre Camorra ay lantad ang pagiging bastos at mapang-abuso, lalo na sa kababaihan. Ipinapakita ng kanyang karakter ang matinding katiwalian sa loob ng simbahan noong panahon ng kolonyalismo, kung saan ang kapangyarihan ay nagagamit, hindi para maglingkod, kundi para mang-abuso. Sa kabuuan, si Padre Camorra ay sumisimbolo sa imoralidad ng ilang nasa kapangyarihan, pang-aabuso sa mahihina, lalo na sa kababaihan, maling paggamit ng relihiyon at awtoridad. Siya ay paalala na ang kapangyarihan na walang konsensya ay nagdudulot ng kapahamakan sa kapwa. Padre Fernandez, katangian. Matalino, makatarungan, mahinahon, bukas ang isipan, at handang makinig sa opinyon ng iba. Iba sa karaniwang prayle dahil may malasakit sa edukasyon at sa mga mag-aaral. Simbolismo. Sumasagisag sa mabuting panig ng simbahan, mga lider na may tunay na malasakit, handang makinig, at bukas sa pagbabago at katarungan. Larawan. Isang pari na maayos at simple ang pananamit, may kalmadong mukha, magalang ang tindig, at may mahinahong ekspresyon na nagpapakita ng pagiging makatao at makatarungan. Si Padre Fernandez ay isang Dominikanong pari at guro sa El Filibusterismo. Naiiba siya sa ibang prayle dahil ipinapakita niya ang pagiging makatarungan at bukas sa pananaw ng mga estudyante. Sa halip na agad kontrahin ang panukala ng mga mag-aaral, tulad ng Akademya ng Wikang Kastila, pinili niyang pakinggan at unawain ang kanilang layunin. Ipinapakita nito na may mga taong nasa loob ng sistema na handang mag-isip ng tama at hindi basta sumusunod sa nakasanayan. Sa kabuuan, si Padre Fernandez ay sumisimbolo sa makatarungang lider ng simbahan, bukas na pag-iisip at pag-unawa, pag-asa para sa pagbabago sa loob ng sistema. Siya ay paalala na hindi lahat ng nasa kapangyarihan ay masama. May ilan ding handang tumindig para sa tama. Padre Florentino, katangian. Matalino, makabayan, makadiyos, mapagmuni-muni, at may malalim na pag-unawa sa kalagayan ng lipunan. Tahimik ngunit matatag ang paninindigan, simbolismo. Sumasagisag sa tunay na moralidad at makabayang konsensya, isang tinig ng katotohanan, katarungan, at pag-asa para sa bayan. Larawan. Isang matandang pari na simple ang kasuotan, may maamong mukha, nakatanaw sa malayo o sa dagat, at tila malalim ang iniisip. Sumasalamin sa kanyang karunungan at pagmumuni,
Si Padre Florentino ay isang retiradong pari sa El Filibusterismo na kumakatawan sa boses ng katwiran at moralidad. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ni Simon sa huling bahagi ng nobela. Sa kanyang mga pahayag, malinaw ang kanyang paniniwala na ang tunay na pagbabago ay hindi nakukuha sa dahas o paghihiganti, kundi sa malinis na layunin at kabutihan ng puso. Ang kanyang monologo sa dulo ng nobela ay isa sa pinakamahalagang bahagi, kung saan ipinaliwanag niya ang tunay na diwa ng kalayaan. Sa kabuuan, si Padre Florentino ay sumisimbolo sa makabayang konsensya, pananampalataya at moralidad, pag-asa sa tamang paraan ng pagbabago. Siya ay paalala na ang tunay na kalayaan ay nakakamit sa pamamagitan ng katarungan, katotohanan at kabutihan, hindi sa dahas o paghihiganti. Padre Irene, katangian. Matalino ngunit tuso, mapagpanggap, oportunista at marunong makisama sa may kapangyarihan. Mahilig makialam at magbigay ng payo, ngunit may pansariling interes. Simbolismo, sumasagisag sa mapanlinlang na tagapamagitan. Mga taong kunwari itumutulong ngunit ang tunay na layunin ay pansariling pakinabang at impluensya. Larawan. Isang pari na maayos ang bihis, may maamong mukha ngunit may mapanuring tingin. Tila palangiti ngunit may itinatagong intensyon at madalas nasa gitna ng usapan o negosasyon. Si Padre Irene ay isang pari sa El Filibusterismo, nakilala bilang tagapayo at tagapamagitan sa mga usapin ng mga estudyante at ng pamahalaan. Sa unang tingin, tila siya ay sumusuporta sa adhikain ng mga kabataan, tulad ng pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila, ngunit sa kabila nito, ipinapakita sa nobela na ang kanyang pakikialam ay hindi lubos na tapat. Sa halip na tunay na ipaglaban ang kapakanan ng mga estudyante, mas pinipili niyang panatilihin ang kanyang magandang ugnayan sa mga makapangyarihan. Sa kanyang mga kilos, makikita ang pakitang taong pagtulong, pagbalanse sa sariling interes at kapangyarihan, kakulangan ng tunay na paninindigan. Sa kabuuan, si Padre Irene ay sumisimbolo sa mapanlinlang na pakikialam, oportunismo sa gitna ng tunggalian, paggamit ng impluensya para sa pansariling interes. Siya ay paalala na hindi lahat ng mukhang kakampi ay tunay na mapagkakatiwalaan. May ilan na nasa gitna lamang para sa sariling kapakinabangan. Padre Milon, katangian. Mayabang, mapanlait, mahigpit na guro, mapanghamak sa estudyante, at abusado sa kapangyarihan sa loob ng klase. Madalas magpahiya ng mag-aaral upang ipakita ang kanyang katalinuhan. Simbolismo. Sumasagisag sa abusadong sistema ng edukasyon noong kolonyal na panahon. Mga gurong gumagamit ng takot at kahihiyan imbes na gabay at pagkatuto. Larawan. Isang prailing guro na nakasuot ng unipormeng pang-akademiko. May seryoso at matalim na tingin. Laging nakataas ang noo at tila laging handang manghamak ng estudyante sa klase. Si Padre Milon ay isang Dominikanong propesor sa El Filibusterismo, nakilala sa kanyang pagiging mapagmataas at mapanlait sa mga estudyante. Isa siya sa mga guro na hindi nagpapakita ng tunay na malasakit sa pagkatuto, kundi mas inuuna ang pagpapakita ng kapangyarihan at talino sa pamamagitan ng pagpapahiya ng iba. Isa sa mga kilalang pangyayari sa nobela ay ang kanyang pakikipag-argumento kay Placido Penitente, kung saan ipinakita niya ang kawalan ng respeto at malasakit sa estudyante. Ang ganitong asal ay nagdulot ng matinding pagkadismaya at galit sa mga mag-aaral. Sa kabuuan, si Padre Milon ay sumisimbolo sa mapang-abusong guro, sistemang edukasyong nakabatay sa takot, kawalan ng empatiya sa mag-aaral. Siya ay paalala na ang tunay na guro ay hindi nagpapahiya, kundi gumagabay at nagpapalago ng kakayahan ng mga estudyante. Ginoong Pasta, katangian, matalino, mahusay sa batas, maingat, may prinsipyo ngunit praktikal. Marunong magtimbang ng sitwasyon at umiwas sa gulo kung kinakailangan. Simbolismo. Sumasagisag sa mga abogado o intelektuwal na nagiging maingat sa pagtindig dahil sa takot sa makapangyarihan, kahit alam nila ang tama. Larawan. Isang profesional na lalaking maayos manamit, may salamin, mukhang seryoso at intelektuwal, laging mahinahon sa kilos at pananalita. Si Ginoong Pasta ay isang abogado sa El Filibusterismo na kinikilalang mahusay sa kanyang propesyon. Noong una,
Tila bukas siya sa ideya ng pagtulong sa mga estudyante na naglalayong itatag ang Akademya ng Wikang Kastila. Ngunit habang lumalalim ang usapan, makikita na mas pinipili niyang umiwas sa anumang posibleng kapahamakan o salungatan sa mga makapangyarihan. Ipinapakita nito na kahit alam niya ang tama, mas nangingibabaw ang pag-iingat at takot sa epekto sa kanyang sarili. Sa kabuuan, si Ginoong Pasta ay sumisimbolo sa intelektual na may takot sa kapangyarihan, pag-iwas sa paninindigan dahil sa personal na seguridad, limitasyon ng talino kapag kulang sa tapang. Siya ay paalala na ang kaalaman ay dapat sinasamahan ng paninindigan dahil ang katahimikan sa harap ng mali ay maaaring magpalakas pa ng pang-aapi. Don Custodio, katangian. Mapagpanggap, iresponsable, takot sa sariling opinyon, sunod-sunuran sa makapangyarihan, at mahilig umiwas sa mahihirap na desisyon. Madalas magkunwaring may alam ngunit kulang sa paninindigan. Simbolismo. Sumasagisag sa mga opisyal o tagapayo na walang sariling paninindigan. Mga taong nagdedesisyon hindi batay sa katwiran, kundi sa takot at impluensya ng nasa itaas. Larawan. Isang lalaking may katamtamang edad, mukhang balisa at laging nag-iisip. Maayos ang pananamit ngunit may alanganing ekspresyon. Tila laging natatakot magkamali sa harap ng mas makapangyarihan. Si Don Custodio ay isang opisyal na binigyan ng tungkuling magpasya sa panukalang pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila sa El Filibusterismo. Sa halip na magbigay ng makatarungan at malinaw na desisyon, mas pinili niyang magpaligoy-ligoy at umiwas sa responsibilidad. Upang hindi siya magkamali sa mata ng mga makapangyarihan, ipinasa pa sa niya ang desisyon hanggang sa mauwi ito sa wala o hindi malinaw na resulta. Ipinapakita nito ang kawalan ng tunay na pamumuno at katapangan sa paggawa ng tama. Sa kabuuan, si Don Custodio ay sumisimbolo sa irresponsableng opisyal, kawalan ng paninindigan, burokrasya na nagpapabagal sa pagbabago. Siya ay paalala na ang pamumuno ay nangangailangan ng tapang at katapatan, hindi ng pag-iwas sa responsibilidad. Quiroga, katangian. Matalino sa negosyo, tuso, praktikal, mapagsamantala, at mahusay makipag-ayos sa makapangyarihan. Inuuna ang sariling interes kaysa prinsipyo. Simbolismo, sumasagisag sa mga negosyanteng oportunista na ginagamit ang sitwasyon at koneksyon sa kapangyarihan upang palaguin ang kanilang kita kahit pa makipagkompromiso sa prinsipyo. Larawan. Isang mayamang mangangalakal na Tsino, maayos ang kasuotan, mukhang may kumpiyansa, may mapanuring tingin, at laging tila may iniisip na pakinabang sa bawat usapan. Si Quiroga ay isang mayamang negosyanteng Tsino sa El Filibusterismo. Siya ay kilala sa kanyang pakikipagnegosyo sa mga opisyal at makapangyarihan upang mapanatili at mapalago ang kanyang negosyo. Isa sa mga mahalagang bahagi ng kanyang papel sa nobela ay ang planong pagpapatayo ng konsulado kapalit ng kanyang suporta sa mga impluensyal na tao. Ipinapakita nito kung paano niya ginagamit ang sitwasyon para sa sariling kapakinabangan. Sa kabuuan, si Quiroga ay sumisimbolo sa negosyanteng oportunista, pakikipagkompromiso para sa tubo, impluensya ng pera sa politika at lipunan. Siya ay paalala na ang negosyo at kapangyarihan ay maaaring maging makapangyarihan, ngunit nagiging mapanganib kung mawawala ang prinsipyo at katapatan. Kapitan Basilio, katangian. Makapangyarihan sa lokal na pamahalaan, mapagsamantala, sunod sa utos ng mas nakatataas at inuuna ang sariling interes kaysa sa bayan. Madalas ding iwas gulo at nakikisabay sa agos ng kapangyarihan, simbolismo. Sumasagisag sa tiwaling lokal na opisyal noong panahon ng kolonyalismo, mga pinunong ginagamit ang posisyon para sa personal na kapakinabangan at hindi para sa paglilingkod sa bayan. Larawan. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng kapitan, maayos ngunit may aroganteng tindig, seryoso ang mukha, at may autoridad sa kilos ngunit halatang inuuna ang sariling interes. Si Kapitan Basilio ay isa sa mga lokal na opisyal sa El Filibusterismo na nagpapakita ng sistemang bulok sa pamahalaan noong panahon ng Kastila. Bilang isang kapitan sa bayan, inaasahan siyang maglingkod ng tapat, ngunit mas nangingibabaw sa kanya ang pag-iingat sa sariling posisyon at pakikisama sa mga makapangyarihan. Sa halip na ipaglaban ang kapakanan ng mamamayan, madalas siyang sumunod sa nais ng nasa itaas upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan at seguridad sa pwesto.
Dahil dito, nagiging bahagi siya ng sistemang nagpapatuloy ng pang-aapi. Sa kabuuan, si Kapitan Basilio ay sumisimbolo sa tiwaling lokal na pamahalaan, kawalan ng tunay na paglilingkod sa bayan, pakikisama sa makapangyarihan para sa sariling kapakinabangan. Siya ay paalala na ang kapangyarihan ay dapat ginagamit sa paglilingkod, hindi sa pansariling interes. Maria Clara. Katangian. Mahinhin, maganda, mapagmahal, masunurin, sensitibo, at simbolo ng kababaang loob. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikan ay may malalim na pagdurusa at pagkakakulong sa inaasahan ng lipunan. Simbolismo. Sumasagisag sa inang bayan, Pilipinas, at sa kababaihang Pilipina noong panahon ng kolonyalismo. Maganda ngunit inaapi. May dignidad ngunit kontrolado ng lipunan at kapangyarihan. Larawan. Isang dalagang mestiza na may malumanay na anyo, mahabang itim na buhok, nakasuot ng tradisyonal at elegante, ngunit konserbatibong kasuotan, may malungkot at mapayapang ekspresyon ng mukha. Si Maria Clara ay isa sa pinakamahalagang simbolikong tauhan sa mga nobela ni Jose Rizal. Bagamat mas prominenteng lumitaw sa Noli Me Tangere, binanggit pa rin siya sa El Filibusterismo bilang bahagi ng buhay ni Crisostomo Ibarra, Simon. Siya ay lumaking nakagapos sa inaasahan ng lipunan at ng mga prayle, kaya't ang kanyang buhay ay naging larawan ng kababaihang walang ganap na kalayaan. Dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay, siya ay naging simbolo ng sakripisyo, pagdurusa, at pagkapit sa moralidad sa gitna ng pang-aapi. Sa kabuuan, si Maria Clara ay sumisimbolo sa kababaihang Pilipina noong kolonyal na panahon, Pilipinas na inaapi, ngunit may dignidad, sakripisyo, at kahinaan sa ilalim ng mapang-aping sistema. Siya ay paalala na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang para sa bayan, kundi pati para sa bawat individual na nakakulong sa inaasahan ng lipunan. Pepay, katangian. Maganda, mahusay sumayaw, mapang-akit, sosyal, at sanay sa aliwan at entablado. Marunong makisama sa makapangyarihan, ngunit inuuna rin ang sariling kapakinabangan, simbolismo. Sumasagisag sa aliwan at libangan na ginagamit upang impluwensyahan ang kapangyarihan at lipunan, mga taong nagiging instrumento ng kasiyahan, ngunit konektado rin sa politika at impluwensya. Larawan, isang dalagang artista, sayaw na elegante ang kasuotan, magaan ang galaw, may makikinang na anyo, at tila sanay sa entablado at harap ng maraming tao. Si Pepay ay isang mananayaw sa El Filibusterismo na malapit sa mga makapangyarihang tao dahil sa kanyang talento sa aliwan. Ginagamit siya sa ilang pagkakataon upang magbigay ng libangan sa mga opisyal at impluwensyal na tao. Sa likod ng kanyang kagandahan at talento, makikita rin kung paano ang aliwan at personal na ugnayan ay nagiging bahagi ng politika at impluwensya sa lipunan. Ipinapakita nito na kahit ang sining at kasiyahan ay maaaring magamit sa kapangyarihan at kontrol. Sa kabuuan, si Pepay ay sumisimbolo sa aliwan na may kaugnayan sa kapangyarihan, impluwensya ng kagandahan at talento sa lipunan, paggamit ng sining sa pansarili at panlipunang interes. Siya ay paalala na ang talento ay maaaring maging biyaya, ngunit dapat gamitin ito ng may dignidad at tamang layunin. Ginoong Leeds, katangian, misteryoso, matalino, mapanlinlang, mahusay sa ilusyon at palabas, at may kakayahang manghikayat ng mga tao. Tahimik ngunit may malakas na presensya at impluwensya, simbolismo. Sumasagisag sa panlilinlang at ilusyon sa lipunan, mga taong gumagamit ng aliw, misteryo, at panloloko upang makontrol ang isip ng tao at itago ang katotohanan. Larawan, isang lalaking dayuhan na nakasuot ng eleganteng kasuotan, may seryoso at misteryosong mukha, madalas may hawak na kahon o kagamitan sa magic show, at may aura ng lihim at kapangyarihan. Si Ginoong Leeds ay isang misteryosong Amerikanong nagtatanghal ng palabas sa El Filibusterismo. Sa kanyang palabas, ipinapakita niya ang ulo ni Juan Crisostomo Ibarra na nagiging dahilan ng pagkamangha at takot ng mga tao. Ngunit sa likod ng palabas na ito, makikita na isa lamang itong ilusyon at panlilinlang. Ginagamit niya ang takot at pagkamausisa ng tao upang kumita at magpalaganap ng misteryo, kahit pa hindi ito batay sa katotohanan. Sa kabuuan, si Ginoong Leeds ay sumisimbolo sa panlilinlang at ilusyon, paggamit ng takot at hiwaga para sa kapakinabangan, pagbaluktot ng katotohanan sa harap ng publiko.
Siya ay paalala na hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. Kaya mahalaga ang pag-iisip at pag-question sa mga ipinapakita ng iba. Imutis, katangian, misteryoso, tahimik, simboliko, at tila di tao sa pagtingin ng iba. Kinakatawa ng isang pagkatao na ginagamit sa palabas at panlilinlang, ngunit may nakatagong kahulugan sa likod ng katahimikan. Simbolismo, sumasagisag sa ilusyon, panlilinlang, at paggamit ng nakaraan upang manipulahin ang kasalukuyan. Ipinapakita rin ang kung paanong ang katotohanan ay maaaring baluktutin upang makaimpluwensya sa masa. Larawan, isang figura na nakatago sa dilim o likod ng entablado, maaaring isang ulo o imahe sa loob ng kahon na ipinapakita sa palabas, may kakaibang aura ng hiwaga at pangamba. Si Imutis ay ang misteryosong ulo na ipinapakita sa palabas ni Ginoong Leeds sa El Filibusterismo. Ayon sa palabas, ito raw ay isang sinaunang nilalang mula sa Ehipto na may kakayahang magsalita at magpahayag ng mga lihim. Ngunit sa kabuuan ng nobela, ipinapakita na ang Imutis ay bahagi lamang ng isang ilusyon o pandaraya na ginagamit upang aliwin, takutin at kontrolin ang paniniwala ng mga tao. Ang kanyang kwento ay nagpapakita kung gaano kadaling malinlang ang tao kapag hindi ito mapanuri. Sa kabuuan, si Imutis ay sumisimbolo sa ilusyon at panlilinlang, maling paggamit ng katotohanan para sa aliwan, kapangyarihan ng misteryo sa paghubog ng paniniwala. Siya ay paalala na ang hindi beripikadong impormasyon at palabas ay maaaring gamitin upang manipulahin ang isipan ng tao. Kabisang andang, katangian, mapagmahal sa anak, matiisin, masipag, at isang ina na handang magtiis ng hirap para sa pamilya. May simpleng pamumuhay, ngunit puno ng malasakit. Simbolismo, sumasagisag sa mga ina at karaniwang Pilipino na nagsasakripisyo sa gitna ng kahirapan at pang-aapi, mga tahimik na bayani ng tahanan. Larawan, isang matandang babae o nasa gitnang edad, payak ang kasuotan, may banayad at pagod na mukha, ngunit may bakas ng katatagan at malasakit sa mga mata. Si Kabesang Andang ay ina ni Placido Penitente sa El Filibusterismo. Siya ay larawan ng isang inang Pilipina na handang magsakripisyo para sa kinabukasan ng kanyang anak, kahit kapalit nito ay pagod at kahirapan. Sa kabila ng kanilang limitadong kabuhayan, pinagsikapan niyang maipadala sa Maynila si Placido upang makapag-aral at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ipinapakita nito ang kanyang walang kapantay na pagmamahal at pag-asa para sa anak. Sa kabuuan, si Kabisang Andang ay sumisimbolo sa inang mapagmahal at mapag-alaga sakripisyo para sa edukasyon ng anak, tahimik na lakas ng pamilyang Pilipino. Siya ay paalala na sa likod ng bawat tagumpay ng anak ay may magulang na walang sawang nagsakripisyo at nagtiis. Sinong, katangian, mabait, masipag, mapagkakatiwalaan at tapat na tagapagsilbi. Tahimik, ngunit maaasahan sa trabaho at handang tumulong sa kanyang amo sa abot ng makakaya. Simbolismo, sumasagisag sa mga karaniwang utusan o manggagawa noong kolonyal na panahon, mga taong nasa mababang antas ng lipunan ngunit mahalaga sa pagpapatakbo ng bahay at buhay ng mayayaman. Larawan, isang lalaking utusan na simple ang kasuotan, madalas nakayuko o abala sa gawain, may maamong mukha at laging handang sumunod sa utos ng kanyang amo. Sa pagtatapos ng ating pagtalakay sa El Filibusterismo, naway higit nating naunawaan ang bawat tauhang bumubuo sa nobelang ito ni Dr. Jose Rizal. Sa bawat karakter, mula kay Simuon na puno ng galit at paghihiganti, hanggang sa mga inosenteng biktima ng sistema, makikita natin ang salamin ng lipunan noong panahon ng kolonyalismo. Ang bawat tauhan ay may kani-kaniyang papel na nagpapakita ng pakikibaka, kawalan ng katarungan at pag-asa para sa pagbabago. Naway magsilbi silang paalala sa atin na ang bawat kilos at desisyon ay may epekto sa ating lipunan. Sa huli, ang El Filibusterismo ay hindi lamang isang nobela, kundi isang paanyaya na magmulat, makialam at magmahal sa bayan. Kung may natutunan kayo sa ating aralin, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong mga kaklase at kaibigan, at higit sa lahat, mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang makabuluhang aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magkita-kita tayo sa susunod na lesson.